Kamusta mga ka-health? Ngayong tag-ulan, hindi lang ulan at baha ang kalaban natin. Nandyan din ang sakit na leptospirosis. Marami na ang naiulat na kaso sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila at iba pang lugar na binaha. At alam nyo ba, sa ilang ospital tulad ng San Lazaro, umabot na sa mahigit 100 pasyente ang tinamaan nito. At may mga nasawi na rin. Kaya napakahalaga na alamin natin kung paano ito maiiwasan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng paraan para iwas leptospirosis pagkatapos ng baha. Stay tuned kasi sa huli ng video, may practical checklist ako para sa inyo at sa pamilya ninyo. Unang-una, ano nga ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang impeksyon na dulot ng bakterya na Leptospira. Karaniwan itong nakukuha sa ihi ng daga na nahahalo sa tubig baha. At dahil madalas tayong lumulusong sa baha dito sa Pilipinas, papasok man sa trabaho, bibili ng pagkain, o uuwi lang galing palengke, hindi natin alam nandyan na pala ang panganib. Isipin mo si Mang Tonyo, isang tricycle driver. Dahil malakas ang ulan at bumaha, kinailangan pa rin niyang bumiyahe para kumita. Wala siyang suot na bota at may maliit siyang gasgas sa paa na hindi niya pinansin. Ilang araw matapos lumusong sa baha, nilagnat siya. Sabi niya, baka simpleng trangkaso lang. Pero lumipas pa ang 2 araw, nagsimula siyang magsuka, sumakit ang katawan, at nanilaw ang kanyang mata. Doon lang siya nagpatingin sa ospital. At nalaman na leptospirosis na pala. Ganito kabilis pwedeng mangyari. Kasi ang bakterya, hindi lang dumadaan sa sugat. Nakakapasok din ito sa katawan sa pamamagitan ng mata, ilong o bibig, kapag nadikit tayo sa kontaminadong tubig. Pagkapasok nito, dumadaan ito sa dugo at mabilis nang kumakalat sa mga mahahalagang organs tulad ng atay, bato at baga. Kaya mahalaga na alamin natin ang mga sintomas na dapat bantayan. Biglaang lagnat, matinding pananakit ng kalamnan, lalo na sa binti at likod. Pamumula ng mata na parang simpleng iritasyon lang. Paninilaw ng balat at mata. Senyales na apektado na ang atay. Sakit ng tiyan, pagsusuka o pagtatae. Ang nakakalito dito, sa simula parang flu lang. At dito nagiging mapanganib. Dahil maraming tao ang nagbabaliwala at nag-antibiotic o paracetamol lang sa bahay. Pero kapag pinabayaan, maaari itong magdulot ng kidney failure, pagdurugo at malalang komplikasyon na nakakamatay. Kaya kung ikaw o ang kakilala mo ay lumusong sa baha at nararamdaman ang mga sintomas na ito, huwag nang ipagwalang bahala. Magpatingin agad sa health center o ospital. Ang maagang aksyon pwedeng magligtas ng buhay. Kapag bumabaha, hindi lang basta tubig ang nakikita natin. Ang baha ay parang halo-halong sabaw ng lahat ng dumi sa paligid. Ihi ng daga, basura, putik, langis, at kung ano-ano pa. At dito pumapasok ang panganib ng leptospirosis. Halimbawa, si Aling Rosa, isang tindera sa palengke.
Kahit binaha ang kanilang lugar, kailangan pa rin niyang magtulak ng kariton para makapagtinda. Lumusong siya sa baha. Akala niya normal lang kasi nasanay na ang mga tao sa ganitong tuwing tag-ulan. Pag-uwi, nilinis niya lang ng konti ang paa at nagpahinga. Ilang araw matapos nito, nilagnat siya at akala niyang simpleng sipon lang. Pero kalaunan, lumala ang kondisyon niya. Ito ang pinapakita sa atin. Minsan, hindi agad halata kapalit ng simpleng paglusong sa baha. Bakit nga ba delikado ang baha? Una, dahil sa kontaminasyon. Ang bawat patak ng tubig baha ay maaaring may dalang Leptospira bacteria na galing sa ihi ng daga o iba pang hayop. Pangalawa, dahil sa tagal ng exposure. Kapag matagal tayong nakababad, mas malaki ang chance na makapasok ang bakterya sa ating katawan, lalo na kung may gasgas, sugat o kahit maliit na singaw. Pangatlo, dahil sa damay-damay na epekto. Hindi lang leptospirosis ang dala ng baha. Kasama rin ang iba pang sakit tulad ng diarrhea, dengue at skin infections. Para bang isang malaking package deal ng sakit ang binibigay ng baha. At higit sa lahat, ang leptospirosis ay may matinding komplikasyon. Hindi lang ito basta lagnat. Kapag hindi naagapan, pwedeng magdulot ng pagpalya ng bato o kidney failure, pagdurugo sa loob ng katawan, hirap sa paghinga dahil apektado ang baga, at sa malalang kaso, kamatayan. Isipin ninyo ito, simpleng paglusong sa baha para lang makauwi ay maaring magbukas ng pinto sa isang sakit na maaring ikapahamak ng buong pamilya. At mas mahirap pa, maraming Pilipino ang hindi agad nagpapatingin sa doktor dahil akala nila flu lang ito. Kaya lalo itong nagiging delikado. Kaya mga healthy Pinoy, tuwing may baha, isipin natin na hindi lang basta tubig ang nilalakaran natin, kundi isang dagat ng mikrobyo na hindi natin nakikita. Ngayon, ito ang pinakaimportanteng bahagi. Paano nga ba natin maiwasan ang leptospirosis lalo na pagkatapos ng baha? Alam ko, hindi lahat sa atin ay may luxury na iwan ang baha, lalo na sa mga nagtatrabaho araw-araw. Drivers, vendors, estudyante, at maging mga nanay na kailangang mamalengke. Pero kahit hindi natin makontrol ang panahon, may mga hakbang tayo na pwedeng gawin para mas ligtas ang pamilya natin. Una, iwasang lumusong sa baha kung hindi naman kailangan. Halimbawa, si Kuya Ben, isang delivery rider. Kahit binabaha ang kalsada, ay pinilit niyang dumaan. Ang ending, nalubog ang paa niya sa tubig baha. Kung may paraan para umiwas, maghintay ng pagbaba ng tubig, gumamit ng alternatibong ruta, mas mabuting gawin ito kaysa magsugal sa kalusugan. Pangalawa, gumamit ng proteksyon kung hindi maiiwasan. Kung talagang kailangan, siguraduhing may suot na bota, gloves, o kahit makapal na plastik na nakatali sa paa. Maraming Pilipino ang sanay na lumusong sa nakapaalang. Pero tandaan, minsan isang maliit na hiwa lang sa balat ang pwedeng maging daan ng bakterya. Pangatlo, maligo at maghugas agad pagkatapos lumusong. Minsan, iniisip natin na sapat na ang pagpunas ng tuwalya o tubig, pero dapat ligo kaagad ng sabon. Isipin mo,
parang binuhusan ka ng isang invisible na dumi, kaya dapat tanggalin lahat ng bakas nito. Pang-apat, linisin at gamutin ang sugat. Kung may gasgas, sugat o singaw, agad itong hugasan ng malinis na tubig at sabon. Kung may antiseptic, mas mabuti. Kahit maliit lang ang sugat, pwedeng maging pasukan ng leptospira. Pang-lima, alamin ang tungkol sa prophylaxis. Maraming health center ang nagbibigay ng libreng doxycycline bilang proteksyon kung lumusong ka sa baha. Halimbawa, si Aling Nena, matapos maglinis ng bahay, na binaha, dumiretso sa barangay health center at binigyan siya ng prophylaxis. Sa ganitong paraan, napababa ang tsansa na magkaroon siya ng leptospirosis. Pero tandaan, hindi ito kapalit ng pag-iingat, kundi dagdag na proteksyon lamang. Pang-anim, siguraduhing malinis ang iniinom na tubig. Minsan, nakakalusot ang bakterya sa tubig inumin, lalo na kung galing sa poso o hindi na filter. Pinakamainam na pakuluan muna ang tubig bago inumin. Pang-pito, panatilihin ang kalinisan sa paligid. Tanggalin ang mga tambak ng basura, siguraduhin na hindi nakakalat ang pagkain, at linisin ang paligid para hindi pamugaran ng daga. Tandaan, kung wala silang matitirhan at makakain, mas kokonti ang posibilidad ng kontaminadong baha. Pang-walo, bantayan ang sarili at pamilya. Kung ikaw o kapamilya mo ay lumusong sa baha at biglang nagkaroon ng lagnat, pananakit ng katawan o paninilaw ng mata, huwag nang ipagwalang bahala. Agad magpatingin sa health center o ospital. Maagang aksyon, mas mataas ang chance na gumaling. Healthy Pinoy Checklist para iwas leptospirosis. Huwag lumusong sa baha kung hindi kailangan. Gumamit ng proteksyon sa paa at binti. Maligo agad pagkatapos malusong. Linisin ang sugat ng mabuti. Alamin kung kailangan dapat uminom ng doxycycline. Siguraduhing malinis ang iniinom na tubig. Bantayan ang sintomas at magpatingin agad. Kung maaalala nyo ito, mas ligtas kayo at ang inyong pamilya. Mga healthy Pinoy, tandaan, ang leptospirosis ay mapipigilan kung maaagapan. Hindi natin kontrolado ang baha, pero kaya nating protektahan ang sarili natin at ang ating pamilya. Ito, at tingin nyo makakatulong ito sa iba, please give it a thumbs up, i-share sa inyong pamilya at kapitbahay at mag-subscribe sa Healthy Pinoy para sa iba pang health tips na swak sa buhay Pinoy. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para lagi kayong updated. May free health checklist din kami na pwede nyong i-download na nasa description box ang link. Dito sa Healthy Pinoy, ang kalusugan mo ang aming misyon. Ingat lagi mga ka-health!